nagiging paboritong topic ito ng mga Maka Duterte, Maka Marcos, pinalalabas nila na inamin na mismo ng grupo nila Franz Castro at nila Arlene Brosas, inamin mismo nila na wala naman talaga silang preba. O yan, mga kabunyog, totoo ba? Totoo ba na inamin mismo ng Makabayan Black na talagang wala silang preba kontra kay Sara? Totoo ba na inamin ng Makabayan Black? Kasi kung inamin nila yan, parang lumalabas, walang saysay yung mga issue kontra kay Sara. Mga kabunyog, mga kababayan, dalawa dito ang issue. Alin ba ang tinutukoy na walang preba? Yun, para mas malinawan, Alin ba ang walang preba? Alin ba ang inamin ng Makabayan Black na walang preba? Yan. Dalawa po kasi ang issue dyan. Una, yung usapin ng ang mga tanong ay ito. Totoo ba na mayroong 221 million pesos na pumasok sa tanggapan ng Vice President noong 2022? Totoo ba ito? 221 million? Totoo ba ito na ang 221 million na yan ay galing sa Office of the President, transfer sa Office of the Vice President? Totoo ba na sa 221 million na yan, ang 125 million dyan ay ginastos bilang confidential funds? Yan. Pangapat, totoo ba na pumasok yan sa Office of the Vice President, pondo na yan galing sa Office of the President, December 13, 2022, at nagastos yan mula December 13 to December 31, 19 days? Yun yung mga tanong na una. Yun yung mga tanong. Ang pangalawang sets of questions, totoo ba na mali ang naging paggamit ni Sara Duterte ng nasabing pondo? Yun. Totoo ba na ang mga pinaggamitan nito ay mali? Yun yung pangalawang tanong. Yan yung pangalawang tanong. Ngayon, mga kabunyog, yung unang sets of questions, kung yun ang mga tanong, hindi na kailangan magkaroon ng preba ang Makabayan Black. Kasi inamin na mismo yan ni Sara Duterte, mga kabunyog. May admission na yan si Sara. So ano pa bang kailangan na preba? Inamin ni Sara Duterte sa pagdinig ng Senado na totoo nga na may natanggap siyang 221 million galing sa Office of the President. Totoo nga na sa 221 million na yan ay 125 million ginastos nila bilang confidential funds. Totoo nga na natanggap nila yan December 13, 2022. So wala nang kailangang preba doon. Kasi tinanggap na yan, inadmit na yan ni Sara Duterte. Ang unang nag-expose niyan, Makabayan Black. Nang in-expose siya ng Makabayan Black, walang naniniwala. Kahit si Sara Duterte, nagdi-deny pa nung una. Sabi ni Sara Duterte, sinungaling yan si Franz Castro. Wala naman silang ebidensya niyan. Pero nung nagkaroon ng pagdinig sa Senado, inadmit yan ni Sara The Office of the President charged to Contingent Fund 2022 and transferred to the Office of the Vice President 221,424,000 pesos. Is this a correct factual statement, Madam Vice President? Mr. Chair, Your Honor, I cannot answer to the amount. The amount is correct. Yes, the amount is correct, and that is correct. We requested confidential funds to the Office of the President as early as August 2022, and we were only granted the confidential funds on December 2022. Parang na-augment for year 2022 kasi ito there was no item in the OVP budget for confidential expense in year 2022. So it's not even 1 peso, it's nothing, it's zero, and then it's not even mentioned in the line item budgeting for the OVP. And yet at year's end, calendar year 2022, we will now have an entry of 125 million pesos charged to
a line which did not exist at the very beginning. I think the Department of Budget and Management can better answer the question of the transfer of funds from their source to the Office of the Vice President. However, but nevertheless, we complied with the reportorial requirements of the use of the funds as confidential funds. Actually, may preba niyan ang Makabayan Black kasi nung nagsabi si Franz Castro na mayroon silang nakuhang ebidensya galing sa COA na talagang nag-transfer ng 221 million pesos ang Office of the President papunta sa Office of the Vice President. At dyan sa 221 million na yan, ang 125 million ay confidential funds. Nung una dinidin na yan ni Sara. Pero dyan sa pagdinig na yan, sa Senado, kinonfirm niya na. So, may issue pa ba dyan? Wala na. Ang issue na lang dyan, illegal ba o constitutional yung ginawa na yon na pag-transfer ng Office of the President sa Office of the Vice President o hindi? Yun na lang ang issue doon. Pero yung facts na talagang may transfer na pundo galing sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President, wala nang debate dyan. Kaya, kung ang issue ay yun, may preba ang Makabayan Black dyan. At kahit may preba pa ang Makabayan Black, hindi na kinakailangan pang i-present yun. Kasi inamin na nga ni Sara Duterte, admission na yan eh. Nung bandang uli, ayaw niyang aminin. Pero nung bandang uli, napilitan siyang aminin kasi sukol na siya eh. Ngayon, yung pangalawang issue, saan ba ginamit, kung confidential funds yun, ano-anong mga specific na pinagkakagastusan at mali ba ang naging paggamit nito? Ibig sabihin yung saan ginamit talaga? Kasi nirelease lang yun ng Office of the President papunta sa Vice President. General yun eh. Transfer of funds. Ang tanong, paano ginastos ni Sara Duterte yon? Ano-anong pinagkagastusan? At sa loob lang yan ng 19 days ginastos. Sa loob lang yan ng 19 days. Kasi December 30 natanggap eh. So December 13 to December 31, kailangang ubusin niya yung 221 million. At yung 221 million, yung 125 million doon, confidential funds. Ngayon, mali ba ang naging paggastos ni Sara doon? Doon walang ebidensya ang Makabayan Black. Doon walang ebidensya kung paano ginastos ni Sara yon at kung mali ba yung naging paggastos ni Sara. Kaya, kung ang tanong, totoo bang walang preba ang Makabayan Black kontra kay Sara? Depende. Kung tungkol doon sa pagtanggap ng confidential funds, may preba ang Makabayan Black. At kahit pa nga may preba, tinanggap na yan ni Sara eh. Napanood na natin. Ang tanong na lang, mali ba ang pinagkagastusan ni Sara? Ang sabi ni Sara Duterte, walang silang maling pinagkagastusan. May preba ba ang Makabayan Black na mali nga ang pinagkagastusan? Wala. Wala. Kasi wala namang access yung Makabayan Black kung paano yun ginastos ni Sara. Kaya nga gusto ng Makabayan Black na paimbestigahan yan para malaman kung saan ginastos. Ang problema, ayaw nila Sarang ilabas yun. Kasi katulad yan ng Farmally. Lumabas lang yung anong mga nangyari, pasikot-sikot, kung may malibang nagawa, nung magkaroon na ng investigasyon. Ganon din yung overpriced laptops ng DepEd. Nalaman lang yung detalye, sinong mga sangkot, nung magkaroon ng investigasyon. Kaya itong 125 million pesos na ito na confidential funds, kasama na yung 221 million, yung buong 221 million, malalaman natin yan kung tama ang paggastos o hindi, kung ilabas ang mga datos, ilabas yung mga detalye, saan ba pinagkagastusan? Ang problema, ayaw ni Sarang ilabas. Yun ang problema dyan. Wala silang transparency. Walang transparency. Nung una nga, ayaw nilang tanggapin na mayroong transfer na pondo nung una, pero nung bandang muli, tinanggap na nila eh. Kaya kung ang tanong, wala bang preba ang Makabayan Black kontra kay Sara? Kung doon sa kung paano ginastos, ang 125 million, anong detalye nun? Walang preba nun ang Makabayan Black. Pero kahit walang preba ang Makabayan Black, obligasyon sana ng Office of the Vice President na sila ang mag-present ng paliwanag kung saan ginastos yun.
Ang problema, hindi ginagawa ng Office of the Vice President. Hindi nila ginagawa yan. Ayaw nilang pag-usapan yung ano na yan, yung expenses na yan. Wala silang accountability pagdating sa bagay na yan. Yan ang malungkot dyan, mga kabunyog. Alam nyo mga kabunyog, ang rule, ang confidential funds, hindi dapat laging confidential funds. Kasi dapat ang fund subject to scrutiny. Hindi dapat sinisikreto, hindi kini-confidential. Kino-confidential lang yan in certain exceptional cases. Kumbaga ang general rule dapat subject to talaga yan. Kailangan talagang i-declare, hindi sikreto. Ngayon, sa certain instances, lalo sa mga opisina ng gobyerno na mayroong mga national security na mga trabaho tulad ng NICA, DND, National Security Council, ayon, nagkakaroon talaga sila ng confidential funds na hindi pwedeng masyadong alamin o busisiin kasi national security. Pero yung mga civilian agencies tulad ng DepEd, Office of the Vice President, wala naman dapat yan na mga confidential at intelligence funds. Kasi bakit mo isisikreto kung wala namang problema? Kung gagastusin mo lang naman pala sa social services, bakit kailangan mo pang i-confidential? Yun ang problema dyan. Ayaw sumunod nila Sara Duterte sa transparency. Kaya yung tanong, totoo bang walang preba ang Makabayan Black kontra kay Sara? Kung tungkol doon sa pag-download, pag-transfer ng pondo, wala nang kailangan pang preba-preba kasi inadmit na ni Sara. Ang kailangan na lang ngayon, saan ba ginamit yung pondo na yon? Tama ba ang naging paggamit? Doon ayaw ni Sarang mag-cooperate. Spoiled brat nga eh. Ang feeling nila pera nila yan eh, hindi pera ng bayan. Walang transparency. Yan ang malungkot sa bayan natin.